Nakahanap na rin ng trabaho si Ryan. Ipinasok ito ng sariling tiyuhin bilang isang security. Una naging okay naman ang trabaho nito. Pero nang kalaunan parang tinatamad na itong pumasok. Lagi itong umuuwi kina Angela. Ang rason nito namimiss niya daw ang asawa. Minsan naman ang sabi nag-leave daw ng ilang araw. Pero bago ka pa lang sa trabaho mo, tapos nag-leave ka na? Tanong ni Angela sa kanya. Namimiss kita eh. Ani nito sa asawa. Kabuwanan na ni Angela, wala pa silang ipon dahil kokonti lang ang sahod na natatanggap ni Ryan dahil nga lagi itong absent. Hanggang isang umaga pinuntahan ito ng tiyuhin para kausapin. Ray, ano bang ginagawa mo? Pinakiusapan ko lang ang kaibigan ko para bigyan ka ng trabaho. Tapos lagi ka namang absent at lagi mo pang iniiwan ang post mo. Galit na sabi ng tiyuhin nito sa kanya. Nagpaliwanag naman ito sa tiyuhin. Kaya binigyan ito ng isa pang chance. At nakabalik ito ng trabaho. Dumating ang araw ng panganganak ni Angela. Nahirapan siyang manganak. Kaya naman gayon na lang ang pagkataranta ng ama nito. Hindi alam ni Angela kung matutuwa o maiiyak sa nakikita sa ama. Isang malusog na batang babae ang niluwal niya. Napangiti na napapaiyak si Angela sa hirap ng panganganak niya na hindi pala biro ang maging isang ina. Tama nga ang sabi ng ina nito dati sa kanila. Hindi matutumbasan ng malaking halaga ang pagiging ina. Ngayon malinaw na sa kanya na malaking sakripisyo ang ginagawa ng ina sa magiging anak nito. Katulad na lang ngayon na nanganak siya, buhay niyang nakasalalay para mailuwal niya ang isang anghel. Tuwang binuhat iyon ng ama niya, makikita sa mga matang tuwa. Simula nang nabuntis siya malaki ang pagbabago ng ama na ikinatuwa naman ni Angela. Pero minsan natatanong niya sa isip, kailangan pa talaga mangyari ito sa kanya bago magbago ang ama? Maya-maya lang ay dumating si Ryan. Marami itong pinamili. Han, sana hindi ka na bumili ng mga ganyan. Hindi naman yan kailangan ni baby. Wika ni Angela. Kinuha naman nito ang wallet at binigyan ng 500 si Angela. 500? Hindi ba kakasahod mo lang? Takang tanong nito. Ayan naman oh, pinamili ko nga ng mga gamit ni baby. Parang gustong maglulumpasay ni Angela sa sinabi ni Ryan. Hindi ba nito alam na marami pa silang kailangang bayaran? Bakit namili ng kung ano-ano? Tapos ang mamahal pa. Hindi kinubo ni Angela ang asawa at napansin naman yun ng huli. Kung pera lang ang problema mo, maghintay ka, bibigyan kita. Padabog na wika nito. Naiiling na sinundan ng tingin ni Angela ang asawa. Hindi naman pera ang problema. Ang problema ay ang pagiging isip bata nito. Maagang umalis si Ryan na hindi nagpaalam kay Angela. Hinayaan niya na lang ito. Lumipas ang araw. Natanggal si Ryan sa trabaho dahil lagi itong absent. Kaya ito na naman sila, palamunin ng magulang niya. Minsan nahihiya na siya dahil alam niyang nagkakandarapan na rin ng mga magulang niya para lang may maipakain sa kanila. Maghanap ka naman ng trabaho. Nakakahiya na dito sa bahay. Ani ni Angela isang gabi. Oo, maghintay ka. Bukas na bukas maghahanap ako ng trabaho. Ani nito saka tinalikuran siya. Panalangin niya na lang sana makahanap ito ng trabaho. Hanggang isang araw inaapoy sa lagnat ang anak nila. Pang! Mang! Katok nito sa silid ng mga magulang. Pupungas-pungas na binuksan ng inang pintuan. Mang, si baby po inaapoy ng lagnat. Umiiyak na sabi ni Angela. Natataranta na kasi hindi alam ang gagawin. Tinakbo naman ng ina niya ang kwarto nila. Agad na napansin nito na naghihilig pa ang asawa ng anak habang ang anak niya natataranta na. Sinalat nito ang noon ng apo niya. Mataas nga ang lagnat. Kaya kinargan niya ito saka nagsabing, gisingin mo si papang mo. Sabihin mo kailangang maisugod sa hospital si baby. Utos nito kay Angela. Dahil siguro sa lakas ng boses ng ina ni Angela ay nagising si Ryan. Napatayo ito bigla nang makitang natataranta na ang lahat. Mga ilang minuto pa'y sinugod na nila ang bata sa hospital. Nagka-infeksyon ang pusod ng baby, kaya ito nilagnat. Kailangan mong umuwi sa inyo para humingi ng tulong para sa hospital bill natin. Ani ni Angela kay Ryan. May problema sa bahay, kaya panigurado ako wala din silang may maitulong. Sagot naman nito, napabuntong hininga naman si Angela. Maya-maya lang ay pumasok ang ama ni Angela. Kinuna ng birth certificate si baby para mailagay ko siya sa PhilHealth ko. Ani ng ama nito, tumangulang si Angela at Ryan. Lumipas ang 3 araw, nakalabas na sila ng hospital. Konti lang ang binayaran nila dahil sa PhilHealth ng ama nito.
Tumawag si Papa ko, pinapapunta niya ako sa Manila. May trabaho daw doon na ibibigay ang uncle ko. Balita ni Ryan kay Angela. Sa Maynila kasi nagtatago ang ama niya dahil sa nadispal ko nitong pera. Natuwa naman si Angela sa balita nito. Kaya naman humiram siya ng perang pampamasahin ni Ryan sa tiyahin niya. Ilang linggo nang nakaalis si Ryan, pero hindi pa rin ito tumatawag sa kanya. Hands-on naman kasi siya sa anak niya, kaya busy lagi ang araw niya. Paggabi naman nakakatulog siya ng maaga dahil sa pagod. At gigising ng hating gabi para painumin ng gatas ang baby. Minsan parang gusto niya ng sumuko. Nakakapagod pala maging ina. Ito ang trabahong walang pahinga, walang day off. Hanggang isang araw nahihiya na si Angela sa mga magulang niya. Nag-iisip siya kung ano ang pwedeng pagkakitaan. Para kahit papaano makakatulong din siya sa gastusin. Habang nasa labas siya ng bahay nila, ay narinig niya ang usapan ng kapitbahay nila. Wala ang ina at ama niya. May pinuntahang importante kaya hapon pa makakauwi. Konti na lang ang gatas ng anak niya. Pwede ba akong sumama? Tanong nito sa mga kapitbahay. Jella, baka mahirapan ka lang, mainit pa naman ngayon. Narinig niya kasing pag-uusap ng mga ito na may anihan ng mais sa isang kakilala nila. Okay lang, kaya ko. Kailangan ko lang kasing makabili ng gatas ni baby. Hanggang sa napapayag niya din ang mga ito. Kiusap siya sa kapatid niya na bantayan niya muna ang anak niya. Natutulog naman ito kaya hindi mahirap bantayan. Ate, baka mahirapan ka sa pag-aani ng mais. Babasagin ko na lang ang piggy bank ko para may pambili tayo ng gatas ni baby. Ani nito na bakas sa muka ang pag-aalala kay Angela. Sa'yo yon, kaya itago mo na lang ha. Basta bantayan mo na lang si baby ha. Ani ni Angela sa kapatid. Maya-maya lang ay sumama na nga siya sa kapitbahay nila. Kahit mahirap sila, hindi naman siya sanay sa pag-aani ng mais. Kaya naman nakaramdam siya ng pananakit ng kamay nito. At alam niyang namumula na rin ang buong katawan niya dahil sa damo at dahon ng mais na sumasagi sa kanya. Pero nagpatuloy pa rin siya. Gusto niyang magkapera ng galing sa kanya para may pangbili ng gatas ng anak niya. Now she know how hard to be a mother. Hindi pala ganun kasimple yon. Dahil pag ina ka, handa kang gawin ang lahat para sa anak mo. Like what she did now. Parang gusto niya nang himatayan dahil sa init. Pero pinipilit niya pa rin ang sarili. Kaunti na lang matatapos niya na ito. Hanggang sa tinulungan na siya ng kapitbahay nila na ilagay iyon sa sako. Pero nang nasa kalagitnaan na sila, nagdilim ang paningin niya. May naririnig si Adrian na sumisigaw ng tulong. Nagpaani ang tiyahin niya ng mais nito at siyang inatasan para bantayan ito. Tinakbo niya ang pinanggalingan ng tinig at nakita niya doon na nag-uumpukang tao. Ano po ang nangyari? Tanong niya na ikinalingon ng lahat. Adrian, si Angela kasi nahimatay. Sagot ng isa, hindi pa marehistro sa utak niyang sinabi ng kaharap. Adrian, pakibuhat naman siya. Dalhin natin siya sa kubo. Ani ng isa. Mukhang natauhan naman siya. Tabi kayo. Bigla naman siyang napamura nang makita niya na si Angela ang nahimatay. Shit! Dali-dali niya yung binuhat at dinala sa kubo nila. Nagpatulong siya sa mga babaeng kasama nito na tanggalin ang jacket ni Angela. Nakita niyang namumula ang katawan nito, kaya kumuha siya ng timba at malinis na towel sa bag niya at pinunasan si Angela. Nang matapos ay tinanong niya ang mga kasama ni Angela. Ano bang nangyari? Tanong nito. Nakiusap kasi siya na sumama sa amin para may pambili daw ng gatas ng anak niya. Awang tiningnan naman ni Adrian si Angela. Sabay haplos ng mukha nito na ikinagising ni Angela. Napasa po ito sa kanyang ulo. Okay ka lang ba? Tanong ni Adrian sa kanya. Adrian? Bulalas niya. Bakit naglakas loob kang mag-ani ng mais na alam mong hindi mo kaya? Hindi niya alam kung pinapagalitan ba siya ni Adrian. Kailangan ko kasi ng pera. And besides na kaya ko naman, kaso lang hindi ko alam kung bakit ako biglang nahimatay. Iiling-iling na tiningnan lang siya ni Adrian. Saka may dinukot ito sa bulsa niya. Saka binigay iyon kay Angela. Ito, pangbili ng gatas ni baby. Ihahatid na kita sa inyo. Ako nang tatapos ng ginagawa mo. Ani ni Adrian saka tumayo. Adrian, hindi ko matatanggap to. Sabay balik ng 1,000 kay Adrian. Tanggapin mo na yan, para naman kay baby yan. Ani nito. Nahihiyaman ay wala na rin may magawa si Angela. Kaya hinatid na siya ni Adrian. Nang alalayan siya ng huli na sumakay sa motor nito, ay napansin niya agad ang bracelet na suot nito.
Huwag mong tingnan ng ganyan ang bracelet sa kamay ko. Baka matunaw yan. Pagbibiro pa nito, I always wear this. Para kahit dito man lang kasama ko ang babaeng mahal ko. Bali walang wika ni Adrian. Saka sumakay na rin ang motor nito at umalis na sila. Bakit nakaramdam siya ng sakit? Sa bawat binibitiwan na salita ni Adrian ay para yung patalim na sumasaksak sa puso niya. Pagdating sa bahay nila ay agad siyang naligo. Paglabas niya nakita niya pa si Adrian sa sala nila. Nilalaro ang baby niya. Mukhang giliw na giliw ito sa anak niya. Adrian, akala ko nakaalis ka na. Tanong nito sa huli. Naaliw ako kay baby. Tuwang wika nito. Habang nakikita niya si Adrian na masaya, hindi niya mapigilan na sana si Adrian na lang ang napangasawa niya. Parang bigla siyang nahiya sa naisip, kaya winaksi niya yon sa isipan. Baka hinahanap ka na ng mga tao na nag-aani ng mais. Kailangan mo nang bumalik doon. Kung hindi pa binanggit yun ni Angela ay nakalimutan pa ni Adrian. Iba talaga pag si Angela ang kaharap at kasama niya. Sa mga munting bagay na naitutulong niya dito, ay kapalit na nag-uumapaw na saya sa puso niya. Walang may nagbago. He still love Angela, kahit alam niyang may asawa na ito. Nagpaalam na din siya kay Angela. Nagpasalamat naman ang huli sa binigay nitong pera. Don't mention that. Ilista mo na lang ako bilang ninong ni baby. Wika nito. Nakaalis na si Adrian ay nakatanaw pa rin si Angela sa kawalan. Ate, panggugulat ng kapatid niya sa kanya. Ang bait ni Kuya Adrian, no? Sayang mas bagay pa naman kayo. Ani ng kapatid nito sa kanya. Kaya binalingan niya ito. Oo nga, sayang. Pero ganito talaga siguro ang buhay. Hindi ko na rin naman maibabalik ang nakaraan kaya tatanggapin ko na lang. Kaya ikaw, pag nagmahal ka sa susunod, sundin mo ang puso mo. Hindi yung nasa isip at sa nakikita mo. Huwag kang maging bulag sa mga material na bagay. Huwag magtiwala agad. Kilalanin mo muna ang isang tao bago mo ibigay ang sarili mo. Dahil minsan, mahirap kapag puro na lang positive side ang nakikita mo. Hanapin mo din ang negative side ng taong pipiliin mo. At least, sa susunod alam mo na kung paano i-handle yon. Mahabang paliwanag niya sa kapatid. Kahit ganitong nangyari sa kanya, natutuwa din siya. Dahil biglang naging matured ang utak niya. Naiintindihan niya ng mga bagay-bagay. Siguro nga tama ang iba. Bago ka matuto, kailangan mo munang madapa. Oops, may nakalimutan pala ako. Huwag gayahin si ate na maaga nagbuntis ha. Dapat makatapos muna ng pag-aaral. Dugtong pa nito. Opo ate, ani ng kapatid niya. Natutuwang inakbayan niya ito saka pumasok sila sa loob ng bahay nila. Lumipas ang buwan at araw. Magkakalahating taon na si Ryan sa Maynila. Pero hindi pa daw ito nakakapagtrabaho dahil may training pa daw itong ginagawa. Manager ng PAL Airlines ang tsuhin nito. Kaya kung swertihin magandang trabaho ang makukuha nito. Madalang lang kung tumawag si Ryan kay Angela. Dahil ang rason nito nagtitipid ito. Wala namang angal doon si Angela. Lalo pat nagtatrabaho na siya ulit sa grocery store ng kanyang tiyahin. Malaking tulong din yun sa kanya. Dahil minsan nililibre ng tiya niya ang gatas ng anak niya. Vitamins at ibang pangangailangan na lang ang kailangan niyang pag-ipunan. Sa ilang buwan na nakalipas wala na siyang balita kay Adrian. Ang alam lang nito ay busy na ito sa pag-aaral. Pilit winawaksi ni Adrian sa isip si Angela. Ilang buwan na rin ang nakalipas na hindi niya ito nakikita. Pinagbuti niya ang pag-aaral. Dahil lang totoo umaasa pa rin siya na maging kanya si Angela. Kahit alam nitong malabo. Luha? Ilang basong luha na bang nailabas niya dahil kay Angela? Mananatili ito sa puso niya. Pero pipilitin niyang iwasan ito. Minsan nga pag hindi niya na talaga matiis ay tumatawag siya gamit ang ibang number para lang marinig ang boses nito. Lumipas pa ang araw. Nagkasakit na naman ang baby nila. Kaya na-hospital na naman ito. Ang unay nabayaran pa nila ang bill. Hindi pa nakakatatlong araw ang bata sa bahay ni na Angela. Ay nangingitim na naman ito dahil sa taas ng lagnat at diarrhea. Umuulan ng gabing yon. Napasugod si Angela sa kaibigan niyang si Ann dahil manghihiram ito ng pera sa kaibigan. Kahit umuulan, pilit pa rin siyang naghahanap ng sasakyan nila papuntang hospital. Subukan natin sa kapitbahay namin, Jella. Suhestyon ni Ann sa kanya. Pumunta nga sila doon. Pero hindi ito pumayag dahil malakas ang ulan. Unless na lang kung magbabayad sila ng mahal.
Kulang na lang lumuhod siya para lang pumayag ang may-ari ng tricycle. Umiiyak siyang nakikiusap sa driver hanggang sa napapayag niya na rin ito. Luha at sipon pati patak ng ulan ang nalalasahan niya dahil hindi niya na iyon pa inabalang punasan. Pagdating sa bahay nila basang-basa siya dahil sa ulan at nakikita niya nangingitim na ang anak. Natatarantang nilapitan niya ito habang karga-karga ng ina niya. Pati ang ama niya ay natataranta din. Nagmadali siyang nagbihis. Sakto lang nang natapos siya dumating ang tricycle. Pagdating ng hospital ay napagalitan pa ng doktor ang ina nito sa pag-aakalang anak nitong baby niya. Anong klaseng ina ka? Kung hindi pa mangingitim ang bata, hindi niyo pa dadalhin sa hospital. Galit na wika ng doktor dahil sa awa sa bata. Hindi naman yun pinansin ng ina niya habang siya awang-awa sa anak. Nahirapan ang mga nurse at doktor hanapin ang ugat ng bata para sana ikabit ang dextrose dito. Hanggang nagdesisyon ang doktor na dalhin ang bata sa ICU. Iyak siya ng iyak. Hindi niya makakaya kung may mangyaring masama sa anak niya. Tinakbo niyang maliit na chapel ng hospital. Taimtim siyang nanalangin doon. Bumalik na siya sa labas ng ICU. Sakto naman lumabas ang doktor. Okay na ang bata. Kailangan niyo lang bilhin ng mga reseta sa kanya. Masyado na na-dehydrate ang bata. Kailangan makabawi agad ito. Kaya kailangan yung bilhin ng mga reseta hanggang bukas. Ani ng doktor, saka nagpaalam na sa kanila. Inilipat sila sa ward. Patuloy pa rin ang pagtatain ng bata. Paano ba to? Kakapadala ko lang kay ate mo kahapon ng pera para sa thesis niya. Sa poong noon na wika ng ina nito. Kinuha naman ni Angela ang cellphone at lumabas ang ward. Saka tinawagan si Ryan. Hello? Sagot ng nasa kabilang linya. Nahalatang nagising niya ito. Han, ako to. Nasa ospital si baby. Diretsyong sabi nito. Ano? Na-hospital na naman ang anak natin? Ano bang ginagawa mo? Pinapabayaan mo siguro ang bata kaya lagi nagkakasakit. Ayaw nang makipagtalo ni Angela, kaya kinimkim na lang nitong sama ng loob. Sino ba namang ina na gustong magkasakit ang anak? Maraming resetang binigay ang doktor at kailangan mabili yon bukas na bukas din. Ani nito, binaliwala ang sinabi ng asawa. Alam mo naman na wala akong trabaho. Ano ba sa tingin mong magagawa ko? Sagot nito na nagpangitngit kay Angela. Marami naman sigurong paraan kung gugustuhin mo. Ani ni Angela. Ano? Gusto mo magnakaw ako para may maibigay akong pera sa'yo? Sagot nito. Ray, sumusobra ka na ha. Marami naman paraan para makahanap ka ng pera. At hindi ko rin sinabi na magnakaw ka. Kahit ngayon lang naman magpakaama ka sa anak mo. Galit na sigaw nito sa kabilang linya. Sumusobra na kasi ang ama ng anak niya. Kinabukasan maaga siyang nagpaalam sa ina nito na aalis muna siya. Dala-dala niya ang reseta. Hindi niya alam kung saan siya magsisimulang maghanap ng pera. Pero umuwi muna siya sa bahay nila. Pagdating doon kinuha niya ang box niya na pinaglalagyan niya ng mga memorable things niya. Hinalungkot niyang pinakailalim nun. Saka kinuha ang dapat kunin. Ang perang binigay noon ni Adrian sa kanya. Hindi niya yun ginastos noon dahil gusto niya lang itago para maging remembrance niya galing kay Adrian. Wala sa loob na binuklat niya isa-isa ang laman ng box niya. Nakita niya doon ang mga unang sulat ni Adrian sa kanya. Pumili siya ng isa doon at binasa. Habang binabasa yun ay hindi niya maiwasan ng magsisi. Kung sana naging kontento lang siya noon kay Adrian. At kung sana hindi na lang siya nagrebelde sa ama. Hindi niya sana nararanasan ito ngayon. Mas pipiliin niya pang bugbugin ng ama kesa sa nangyayari ngayon. Hindi niya kaya dahil ang pinag-uusapan ay ang munting anghel niya. Tinuyo niya ang mga luha niya. Saka ibinalik ang mga sulat. Nandoon din ang mga bulaklak na ibinigay ni Adrian noon sa kanya. Nang patapos na siya ay biglang may nahulog sa paanan niya. Ang bracelet na ibinigay ni Adrian noon. Wala sa loob na sinuot niya yon. Naalala niya ang sabi ni Adrian. Kahit sa bracelet man lang makasama niya ang mahal niya. Kaya yun din ang ginawa niya. Na kahit sa bracelet man lang, kasama niya si Adrian.